Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Adelina. So guys, ang isi-share ng lola nyo ngayon ay si Jellybean. Ito yung aking in-unboxing nung nanggaling po sa Benguet. So, marami po akong in-order. So, naging 6 po siya. Nung dumating siya, kinabukasan po in-unboxing ko. Dahil dumating hapon na, unboxing ko siya. Pagkatapos kong i-unboxing, itinanim ko na po siya ng diretso sa lupa. At diniligan ko na guys. So kasi nakikita ko na kailangan na niyang uminom ng tubig kasi guys, 'di ba naka-air dry sila ng ilang araw sa Benguet pagkatapos bumiyahe pa siya. So pinagpahinga ko lang siya ng buong magdamag. Pagkatapos itinanim ko na siya diyan guys. Tapos nasa shaded area muna siya nung pagkatanim ko ng isang araw, ng 24 hours. Pagkatapos nun guys, kinabukasan inilabas ko na siya dito sa direct sunlight. So ganun po ako mag-alaga ng aking succulent. So observation ko po na kailangan na niya ng init. Kaya inilabas ko na sila dito sa direct sunlight. So, ngayon guys, matibay na po yung kanyang leaves. Oh. Kahit po galawin ninyo. Kasi guys, yung ibang mga Jellybean, kapag kulang po sa araw, makikita na lang ninyo kahit hindi nyo hawakan, hindi nyo galawin, babagsak pong kusa ang kanilang mga leaves. Kasi bakit po? Kasi kulang po siya sa sunlight o kulang siya sa dilig. Dahil pag nasa shaded area po ang ating Jellybean, malamang babagsak po yung kanyang mga leaves kasi yun nga po kailangan niya ng araw. Ito si Jellybean guys, pinapanatili kong moist ang kanyang soil mix kasi nakita ko naman na yun ang gusto niya, tapos naka direct sunlight siya, kaya ginagawa ko yun guys kasi nasa direct sunlight ako, kaya kailangan naka moist yung kanyang mga lupa, yan mga yan. So yan, makikita ninyo na hindi na siya bumabagsak. Kung may makita man kayong mga ibang dahon dito sa aking mga pot, yan po ay inilagay ko na yung bumagsak na iba kasi kinabukasan, syempre napansin ko nga na bumabagsak yung kanyang mga leaves kaya ako inilabas. So yun nandiyan, pinapatubo ko na po yung mga dahon niya dyan. So makikita nyo dyan guys. So stable na po siya guys. Malalaman naman natin stable na siya dahil hindi na bumabagsak yung kanyang leaves. Ayan guys, tapos kung gusto ninyong manatili na maganda ang leaves ni Jellybean guys, kasi 'di ba si Jellybean nagiging red po ang kanyang mga leaves, yun ang maganda sa kanya. Kung gusto ninyong ma-maintain, gusto nating ma-maintain ang kanyang kagandahan ng dahon, kung maging maganda ang kanyang dahon guys, kailangan po nasa direct sunlight si Jellybean. Ayan, nakikita ninyo na may mga red na po siya. Magiging ganyan po ang kanyang mga dahon lahat kapag nanatili po siya sa initan. So ito guys, meron na pong konti dito na nagre-red oh. So magiging maganda po ang kanyang mga leaves at mananatili pong ganyan kung mananatili din po siya sa direct sunlight. So yan. Oh. Makikita nyo dito na maganda po ang kanyang mga leaves. Oh. At kung may nakikita naman po kayong nalalaglag na ibang dahon, natural lang po yun na nagkakaroon sila ng nalalaglag na dahon. Katulad ng ibang mga succulent guys na yung nasa ilalim ay natutuyo. Ganon din si Jellybean guys. May malalaglag din po siyang dahon pero hindi naman lahat na uubos. Hindi katulad na ang matitira na lang ay yung kanyang yung steam na lang niya guys. So ayan, at kung itatanong naman po ninyo guys kung ano ang aking soil mix dito, ayun pa rin po ang aking soil mix guys, yung aking DIY soil mix ni Adelina. So buhangin, pumice, lupa, tapos may kasama po itong rice hull kasi meron pa akong available na rice hull dyan, at saka vermicast. So si vermicast guys, kahit wala po yun, at saka si rice hull, yung ipa, kahit wala po yun. At saka yung ipa rin naman po, maganda rin yun guys kasi pampataba rin po yun ng lupa pag tumagal kasi lalo na po yung sunog na rice hull guys, di kulay itim na yun. So madali na po siyang matunaw kapag kasama ng lupa. Magiging pataba na rin po yun ng lupa. So kung gusto ninyo guys lagyan ng rice hull, maganda rin po at saka maganda rin yung sunog. So ayan, ako nakabili kasi guys ng rice hull 20 pesos nasa isang plastic pero hindi siya sunog guys, yung bago lang na pinagtanggalan ng bigas, yung ganun. So ayan, lagyan po ninyo kung meron kayo pero hindi naman po kailangan na nalagyan kung wala po talaga kayo. So yung kung ano lang po yung available ninyo guys kasi
kada upload ko po may magtatanong ng soil mix, kaya isasabihin ko na rin po na ganito ang aking soil mix guys, yung aking DIY soil mix. At isa pa po pala bago po ninyo gamitin ang inyong mga buhangin at saka ang inyong pumice guys, hugasan po nating mabuti ang ating pumice at ang ating buhangin. Kailangan po hugas na hugas, kasi di ba po pag hinugasan ninyo yung buhangin, makikita niyo guys dun lalabas yung puting tubig. So kaya yung puting tubig, yun ay mga simento na, kasi sa hardware halo-halo na yung mga simento doon, buhangin. So yung pumice guys, may nagtatanong pala sa akin ng pumice, kung ano po yung pumice, kasi dati rin guys hindi ko alam yung pumice, ano ganito yan. So pag meron po kayo nakitang construction o gumagawa ng bahay, nakapit bahay ninyo o kahit saan guys, yung, di ba, yung buhangin po nakikita nyo, ginagano nila, sinasaligsig nila sa screen. So ngayon, yung natitira dun sa screen, itinatapon na nila yun. So yung itinatapon na nilang yun, yun po ang pumice. Yun po ang ating kukunin guys, yun ang huhugasan natin mabuti. So yung pumice po sinasabi kong yun ay para lang po sa mga bago na hindi po alam. May mga nagtatanong sa akin kung ano daw po yung pumice, ano ba yung makikita, ano bang klase yun. So yun po yung pumice guys, sinaligsig ng mga construction na ginagawang bahay. So yung pagdidilig po nito, baka may magtatanong po pagdidilig, nasabi ko na kanina na naka-moist yung aking soil mix. Kailangan bago siya matuyo guys, diligan na po ninyo, kasi ngayon nasa direct sunlight po ako. Pero kasi guys, iba-iba naman po yung ating place, kasi yung iba po kukunti lang yung init. So ang gawin na lang nyo guys, kung saan po yung init, habulin na lang ninyo. Kung may init po dito sa may harap ninyo at sa may likod naman, so doon naman po ninyo ilagay yung inyong jelly bean sa medyo mainit o mainit talaga. Maganda po doon talaga sa mainit para manatili pong maganda ang leaves ni jelly bean. Dahil yun lang po ang sikreto guys, ilagay natin sa direct sunlight at saka wag nating patutuyuan para din siyang si Black Prince. Parang ganun yung tingin ko guys ha. Yung observation ko, para din siya si Black Prince na mahilig sa tubig. So yan, kailangan po lagi siyang naka-direct sunlight guys. Ito, kung itatanong ninyo, rain or shine ang aking mga succulent. Halos lahat po sila naka-rain or shine. Direct sunlight, wala akong bubong, kasi po lagi pong tinatanong sa akin yan kung naka-direct sunlight ba o ano. So ngayon guys, sasabihin ko na po lahat na yun, naka-direct sunlight, kumpleto sila sa initan. Ayan o, nakikita ninyo na mainit ngayon, pati si Adele ninyo naiinitan. So sunog na ako. So ayos lang yun guys, basta ma-share ko sa inyo yung aking mga jelly bean na magaganda na. So gusto natin maging maganda ang mga dahon ni jelly bean. Oh, pakita ko po sa inyo muli ang aking jelly bean guys. Oh. So may mga lumalabas yung ugat dyan. Sa palagay ko na lumalabas yung kanyang mga ugat. So ibig sabihin buhay na siya. Kahit diyan nilalabasan siya ng ugat. So ang observation ko lang guys, kasi lumalabas yung ugat niya dyan sa bandang dyan, pwede natin siyang putulin at itanim natin, kasi meron na siyang ugat. Ito katulad nito guys, ang dami niyang ugat oh. Oh. So pwede natin gawin yan, putol-putulin natin, itanim na natin kaagad kasi marami nga siyang ugat. Yun lang ang observation, na pwede siya kaagad itanim kasi meron na nga siyang ugat, hindi na siya mahirap buhayin yan. Ayan, kasi lumalabas na. Yung iba naman, ang sabi, kulang sa dilig, kaya daw lumalabas yung ugat. Pero hindi guys, kasi basa yung aking soil mix, kaya hindi niya kailangan ng tubig. May nagko-comment, may nagsasabi na ganun, na kulang daw sa tubig kapag lumalabas yung ugat. So hindi, kasi nakikita ko naman na basa yung soil mix nito, kaya lumalabas. Yun lang ang observation ko, na pwede mo na siyang putulin at itanim para madali siyang mabuhay guys. So ayan oh. So kaya yan lang muna ang share ko guys sa inyo. Ayan, na-share ko na po siguro sa inyo lahat. Yung pagdidilig, yung soil mix, at saka kung paano manatiling maganda ang dahon ni jelly bean. Ay ating parating nasa direct sunlight guys ang ating mga jelly bean na magaganda. Ayan. Magaganda kaya ng jelly bean natin. Hindi ko kayang buhatin kasi sobrang bigat nito guys. Ang laki. At saka itong pot na bili guys sa Japan Surplus. So yan na lang po ang share na guys. At ako'y magpapaalam na po guys. So papasalamat po ako ng maraming salamat sa inyong panonood guys. Thank you so much. At sana po wag po kayo magsawang manood ng aking vlog.
At ingat po kayo guys. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa mga bago po dyan, subscribe na po kayo at i-share po ninyo ang aking video at huwag po ninyo kalimutang pindutin ang bell button. Bye bye at ingat po kayo. Bye!